Aaron Carl. One boring day, Aaron saw a strange woman in the park. Nakita niya itong nakahiga sa isang bench. She said her name was Jana, and she had a diamond ring on her finger. She was engaged, ngunit nawawala raw ang fiancé nito. Lumuwas pa raw ito sa Maynila upang hanapin ang nobyo nito. Lingid dito ay napagpasyahan niyang hanapin ang nawawalang nobyo nito. Habang hinahanap niya ang fiancé nito, ay dinamayan niya ito sa kalungkutan nito. Pinasaya niya ito at tinulungan sa mga problema. Nagmisula siyang reliever ng fiancé nito. Animo, superhero siya nito. Kapalit niyon ay maraming bagay ang natutuhan niya mula rito. Nasanay na siya nakasama ito. He was happy being with her almost every day. Pero hanggang kailan niya madarama ang kaligayahang iyon. My love, my hero, by Heart Ingrid. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating takikiligan. Bakit? Wala kang magawa? Wala ka bang trabaho? Sumipsip mo na ito ng soft drink mula sa straw bago sumagot. Meron. Ang totoo, tumakas ako sa trabaho. Tumakas ka sa trabaho? Bakit ayaw mo ba ng trabaho mo? Ang totoo, hindi ko masyadong gusto ang trabaho ko. Bakit ba iyon ang trabaho mo kung ayaw mo pala nun? Teka, ano nga bang trabaho mo? Marketing Director. Director? Bulalas niya. Director ka ng mga shootings? Bahagyang tumawa ito. Hindi, director sa business. Tumango-tango siya. Pasensya ka na, hindi kasi ako matalino eh. Grade 5 lang ang natapos ko. Hindi ko alam na may director din pala sa mga business. Siguro, mataas ang posisyon mo. Mataas nga. Kung ganun, bakit ayaw mo? Hindi ba, kapag mataas ang posisyon sa isang kumpanya, mas malaki ang sahod at malakas ang kapangyarihan? Iba kasi ang gusto kong gawin. Anong gusto mong gawin? Gusto kong maging police detective o NBI agent. Talaga? Gusto mong maging police? Hindi yung police na rumuronda at sumusugod kapag may krimen. Gusto kong maging investigador. Kung yun palang gusto mo, bakit ibang pinili mong gawin? Dahil kailangan. Hindi lahat ng bagay na gusto natin, pwede nating gawin. May mga bagay na kailangan nating gawin kahit hindi natin gusto. Natigilan siya. Parang narinig na niya ang mga katagang iyon. Pumikit siya at pilit inalala kung saan niya narinig ang mga salitang iyon. Ngunit sa ginawa niya ay narinig ang mga salitang iyon. Nahilo lamang siya. Napasapo siya sa kanyang ulo. Are you okay? Pagdilat niya ay may nabanaag siyang pag-aalala sa mga mata ng lalaki. Napangiti siya. Siguro, mabait ka. Ngumiti rin ito. Mabait talaga ako. May nobya ka na ba? Bakit mo naman ay tanong? Kasi maswerte siya sa iyo. Maswerte ang babaeng mamahalin mo. Mukhang natuwa ito sa sinabi niya. Wala pa akong girlfriend. Wala ka pang girlfriend? Paano nangyari yun? Kataka-taka naman na ang isang lalaking kasing kisig at kasing gwapo nito ay walang nobya. Ayoko muna ng commitment sa ngayon. May tamang oras para sa pag-ibig. Ibig sabihin, hindi ka pa nagmamahal kahit kailan? Hindi pa siguro. Hindi ka pa sigurado? Well, nagkaroon ako ng girlfriends dati pero nagsalubong ang mga kilay niya. Pero hindi mo sila minahal? Hindi sa ganon. Hindi ko palang siguro nararamdaman
Yung true love na sinasabi nila. True love? Gagad niya sa mahinang tinig. Tumanaw siya sa malayo. Ang sarap pakinggan, di ba? Masarap din sa pakiramdam iyon. Sana, balang araw, maranasan mo yon. Mukhang magsasalita sana ito, ngunit inunahan niya ito. Kailangan ko nang umuwi. Baka nagugutom na si Butchoy. Tumigil siya sa paglakad, kaya tumigil din ito. Salamat uli sa pagliligtas mo sa buhay ko, ha? Bahagyang umiti ito. Don't mention it. Ako nga pala si Jana. Inalahad niya rito ang kamay niya. Ikaw, anong pangalan mo? Aaron. Tugon nito at tinanggap ang kamay niya. Napansin niya ang pagkunot ng noo nito. Bumaba ang tinga nito sa kamay niya. Napatingin din siya sa palad niyang binitawan nito, partikular sa batong diamante. Nang mag-angat siya ng tingin sa lalaki, ay naroon pa rin ang pagkakakunot ng noo nito. You have a beautiful ring, wika nito. Tinitigan at hinawakan niya ang mamahaling bato. Engaged ka na? Napilitan siyang tumango. Talaga? Talaga? Anito pagkalipas ng ilang segundong pananahimik. Kailan ka ikakasal? Hindi niya inalis ang pagkakatingin sa kanyang singsing. Pakiramdam niya ay tutulo na naman ang mga luha niya. Jana. Nagangat siya ng tingin dito. Alam niyang nangingilid na ang mga luha niya. Hindi ko alam eh. Lumalim ang pagkakakunot ng noo nito. Bakit? Bakit hindi mo alam? Nasaan na ba ang boyfriend mo? Kailangan ko nang umalis, pag-iwas niya. Saka tumalikod na at mabilis na lumakad palayo. Hindi niya pinansin ang pagtawag nito sa pangalan niya. Butchoy, pagtawag ni Jana sa aso. Inilapag niya ang mangkok nito at nagsimula na itong kumain. Si Butchoy alagang aso ng kanyang ninang Minda. Nang dumating siya sa Maynila galing ng Bohol, mahigit 3 buwan na ang nakakaraan, ay tumuloy siya sa kanyang ninang. Noong nasa Bohol pa ito ay paborito siya nitong inaanak, kaya naman buong puso siyang tinanggap nito nang makituloy siya rito pansamantala. Biyuda na ito at isa lamang ang anak, si Perdeta, na may asawa na kaya nag-iisa na lamang sa bahay na iyon ang kanyang ninang. Pagluwas niya sa Manila ay pinasyal siya nito sa iba't ibang lugar. Wala ito sa Manila sa kasalukuyan. Halos 3 buwan na itong nasa Bohol dahil nagkasakit ang nanay nito. Iniwan siya nito ng perang panggastos. Siya rin ang pinapakuha nito sa kita ng RTW business nito. Kain lang ng kain, Butchoy, pagkausap niya sa asong maganang kumakain. Hinimas niya ang ulo nito. Mula sa mukha nito ay dumako ang tingin niya sa kanyang kamay. Partikular na sa kumikislap na diamante sa kanyang singsing. Pinakatitigan niya ang singsing at muli ay naramdaman niya ang pag-iinit ng mga mata niya. Nasaan na kaya si John? Tumayo siya at pumasok sa kanyang silid. Lumabas siya ng bintana at tumungtong sa yerong bubong. Umupo siya sa bubong at tumingala sa madilim na kalangitan. Nagkalat ang mga tala roon. Ganoon ang madalas niyang gawin tuwing gabi at kapag iniisip niya si John. Tiningnan uli niya ang kanyang singsing. Kasing kinang na mabituin iyon ang engagement ring na ibinigay sa kanya ni John. Kung alam lang sana niya kung nasaan si John, hindi siguro, nalulungkot ng ganoon. 1 taon din silang naging magnobyo. Mahal nila ang isa't isa. Niyaya na siya nitong magpakasal. Patunay ang singsing na yun na pumayag siyang makasama ito habang buhay, ngunit mula nang lumuwas ito sa Manila upang bumalik sa pamilya nito, ay hindi na siya binalikan ito. Hinintay niya ito at pinaniwalaan ang pangako nitong babalik ito at magpapakasal sila. Ngunit hindi ito bumalik.
Si John ang dahilan kung bakit naroon siya sa Manila. Gusto niyang sa oras na kontakin siya nito ay mabilis siyang makakapunta rito. Lingid iyon sa kaalaman ng kanyang ninang. Ang alam nito ay gusto lamang niyang magbakasyon sa Manila. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang cellphone na ibinigay sa kanya ni John. Idinayal ulit niya ang numero nito na nakasave sa cellphone na iyon, ngunit muli ay unattended ang number nito. Nag-aalala siyang baka kung napaano na ito kaya hindi ito nakabalik o kaya ay baka nagbago na ang damdamin nito sa kanya. Baka nakakita na ito ng ibang mamahalin. Sa naisip ay naramdaman niya ang pag-iinit ng mga mata niya. Sa pagkakaalam niya ay mahal siya ni John. Tumira ito sa Bohol ng mahigit 1 taon ang dahil sa kanya kahit nasa Manila ang buhay nito. Gumawa talaga ito ng paraan upang magkalapit sila. Hanggang sa mahulog ang loob niya rito at naging magkasintahan sila. Hindi nito magagawang ipagpalit siya sa iba. Nangako itong babalik ito at panghahawakan niya ang pangakong iyon. Pumikit siya at inalala ito. Diyan na lang itawag ko sa iyo ha. Ang haba ng pangalan mo eh. Okay, ikaw naman Jana, na lang ang itawag ko sa iyo. Ang tamad mo namang magsalita, maikli na nga ang pangalan ko, paikliin mo pa. Tumawa ito. Ito ang nabigay sa kanya ng palayaw na Jana. Hindi lamang palayaw ang binigay nito sa kanya. Marami rin itong naibigay sa kanyang marigalo at masasayang alaala. Tuloy, kahit halos 4 na buwan na siyang hindi kinukontak man lang nito, ay umaasa pa rin siyang babalik ito at tutuparin ang pangako sa kanya. Muli siyang tumingin sa kalangitan at hiniling sa pinakamalaking bituin na sana ay makita ulit niya ang lalaking mahal niya. Aaron, nakikinig ka ba? Ha? Napatingin siya sa kanyang ina. Of course. Nagdududa ang pagkakatingin nito sa kanya. So what do you think? Hindi ka ba na-impress sa kanya? Kumunot ang noon nito. Kanino? His mother rolled her eyes. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka talaga nakikinig eh? I'm sorry ma, pakiulit mo na lang ang sinasabi mo. Ano bang iniisip mo, iho? Iniisip niya ang babaeng nakilala niya sa parke. She was intriguing. Hindi niya makalimutan kung paano nangilid ang mga luha nito nang tanungin niya ito kung kailan ito ay kakasal. Bakit kaya malungkot ito na ikakasal na ito? Hindi ba nito mahal ang fiancé nito? Bakit lumayo kaagad ito? May iniwang palaisipan sa kanya ang babae, kaya hindi na ito nawala sa isip niya. She was nice and charming. Noon lamang siya nakatagpo ng babaeng napakagaan kausap. Hindi ito nakipag-flirt sa kanya tulad ng madalas gawin ng ibang babae tuwing nakikipag-usap sa kanya. Mukha ring mabait at masayahin ito. Isang napakasimpleng babae. O baka naman sino at hindi ano. Nanunodyo ang tingin ipinukol sa kanya ng kanyang mama. Tumaas sa isang sulok ng kanyang mga labi. Ano uli yung sinasabi mo, ma? Pumuntong hininga ito. I was talking about Yasmin Bernales. Ang gusto kong i-matchmake sa iyo. Maganda siya dahil galing siya sa pamilya ng mga beauty queens. May sarili siyang business. Cum laude siya sa Ateneo de Manila. She's beautiful, smart, she's perfect for you. What's our match score? He teased. Tumawa ito. Hindi ko pa nakukwento pero alam ko ang mga ganong klaseng babae ang type mo. I'm tired of them, ma. Ha? Ang ibig sabihin, nagbago na ang taste mo? Well, sabihin na lang natin gusto kong sumubok ng iba. Ng iba? Paanong iba? Naningkit ang mga mata niya. Yung iba sa mga babaeng madalas mong ipinipair sa akin. What do you mean? Gusto mo ng babaeng hindi disente, walang pinag-aralan at hindi maganda? Nandidilat ang mga mata nito. Hindi ganun, ma.
Gusto ko lang na this time, hindi masyadong high profile ang makadate ko. Lahat kasi ng pinipare mo sa akin, iisa lang ang qualities. What exactly do you want this time? He smiled. Well, gusto ko ng isang simpleng babae. Not necessarily rich or intelligent or glamorously beautiful. Basta palagi siyang nakangiti. Magaan kausap at hindi maarte. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Magagalit ba kayo kung mahirap at di katalinuhang babae ang i-date ko? Of course not. Hindi naman talaga ako ang magde-decide kung sino ang gusto mong makasama, kundi ikaw lang. Good. Can I ask why all of a sudden ay nag-iba ang taste mo sa babae? Napagdesisyonan niyang ikwento rito ang babaeng nakilala niya sa park. I met a woman in the park yesterday. Simple lang siya. Hindi mayaman, hindi matalino. Pero nag-enjoy akong kausap siya. So sinasabi mo bang gusto mong i-date ang babaeng iyon? Umiling siya. She's engaged. Tumango-tango ito. Talking to her and being with her for a couple of minutes made me realize I should try to date someone like her. Naputol ang pag-uusap nila nang dumating ang kanyang ama. Look who's here. Nito sa seryosong tono. Hi pa, bati niya rito. Nagsalubo ang mga kilay nito. Where were you yesterday? Hindi ka rin pumasok kanina. I told everyone you were on leave because you have colds. Nagsinungaling pa ako para lang pagtakpan ang kalokohan mo. I'm sorry pa. I just wanted a break. Sobrang na-stress lang ako. The whole month had been really stressful for me. Alam mo naman ang dami ng trabaho ko for the whole month. You should have filed the leave. Hindi yung bigla ka na lang alis ng opisina. Ngumiti siya. Thanks for giving me an idea pa. Magpa-file ako ng leave bukas. Total wala naman ako upcoming projects. Pwede na akong magpahinga sandali. Ibibiling ko na lang sa marketing manager ang iba ko pang maliliit na trabaho. Nag-igting ang mga bagang nito. Halatang hindi nagustuhan ang sinabi niya. Lumapit dito ang kanyang mama at humalik sa pisngi nito. Pagbigyan mo ng anak mo, Han, he had been very obedient to you. Bigyan mo naman siya ng panahon para makapag-unwind. Mag-usap tayo mamaya, Aaron, sabi ng kanyang ama. Nakangiting pinagmasta ni Jana ang bumubulwak na tubig mula sa malaking water fountain ng parke. Napadpad na naman siya roon sa paglalakad nang walang tiyak na pupuntahan. Nalulungkot siya kapag nasa bahay dahil wala siyang makausap, kaya araw-araw ay umaalis siya upang mamasyal. Napakunot noo siya nang may makita siyang isang babae at isang lalaki na sabay na naghagis ng barya sa tubig. Kumuha rin siya ng 5 pisong barya mula sa kanyang bulsa at tinitigan iyon. Hindi siya tanga para magtapon ng pera. Ibibili na lang niya iyon ng fishball. Mabubusog pa siya. Anong wish mo? Napalingon siya sa pinagmula ng tinig. Nagulat siya. Naroon si Aaron, ang lalaking nakilala niya roon noong isang araw. Aaron? Ngumiti ito. I'm glad you remember my name. Nandito ka na naman? Nagpapatay ka na naman ng oras? Yeah. Wala akong magawa eh. Lumapit at tumabi ito sa kanya. Tumingin ito sa baryang hawak niya. Magwi-wish ka? Tumingin din siya sa baryang hawak niya. Wish? Sinasabi mo bang parang wishing well ang fountain ito? Kapag naghulog ako ng barya at pag nag-wish ako, matutupad ang wish ko? Sabi nila. Talaga? Napaisip siya. Sige, subukan natin kung totoo ang sabi nila. Wala akong barya eh. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Heto, iyon na lang. Thanks, nakangiting sabi nito nang tanggapin ang baryang ibinigay niya.
Mag-wish na tayo. Bumaling na siya sa fountain. Pumikit siya at ibinulong sa isip ang kahilingan niya. Nang magmulat siya ng mga mata ay nihagis niya ang kanyang barya. Nang bumaling siya kay Aaron ay nakangiti ito na tila naaaliw habang nakatingin sa kanya. Mag-wish ka na rin. Okay, pumikit ito saglit. Saka iniitsa ang barya sa tubig. Anong hiniling mo? Tanong nito. Bakit ko sasabihin sa'yo? Baka hindi magkatotoo kapag sinabi ko sa'yo. Kung sa bagay, ngumiti siya. Masaya siyang nakita uli niya ito. Magaan talaga ang loob niya rito dahil sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Kung maaari lang, ay gusto niyang maging kaibigan ito. Tinanaw niya ang pinaghulugan ng barya niya. Sa tingin mo, magkakatotoo ang wish ko? Depende. Paanong depende? Kung hindi naman ganoong kaimposible ang wish mo, pwedeng magkatotoo. Bigla siyang nalungkot. Kinapay niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tinitigan iyon. Imposible bang balikan pa siya ni John? Sana matupad na ang kanyang wish. Sana ay tawagan na siya ni John at bumalik na ito sa kanya. Sana matupad ang wish ko. Kung ano man yung wish mo, siguro gustong-gusto mo yun. Muli siyang tumingin dito. Oo, palagi kong ipinagdarasal yun. May kaugnayan ba yan sa pera? Wala ha, mabilis na tugon niya. Sa pamilya? Wala rin. Sa pag-ibig? Hindi siya nakasagot. Sa pag-ibig nga. Napilitin siyang tumango. Nakita niya ng tapunan nito ng tingin ang sigsing niyang nasa loob ng kanyang palad ang bato. Kaya niya ipinapasok sa loob ng kanyang palad ang bato ay dahil ayaw niyang makakuha iyon ng atensyon. Malaki kasi iyon at makinang. Ang sabi ng kanyang ninang ay marami raw magnanakaw sa Maynila. Kaya huwag daw siyang magsusuot ng alahas. Kaya lamang ay hindi niya kayang tanggalin ang singsing na iyon. Kapag tinanggal niya iyon ay para na rin niyang tinanggal sa kanyang buhay si John. Kaya naman itinatago na lamang niya sa loob ng palad ang bato niyon. Pasensya ka na noong huling tayong magkita. Iniwan kita. Kailangan ko na kasi talagang umalis dahil kailangan ko pang pakainin ang aso ng ninang ko. Naisipan niyang sabihin. Okay lang. Gusto mo ng fishball? Marami akong barya. Sige, pero ako naman ang malilibre ngayon. Ako na lang, wala kang barya. May 20 peso bill ako. Bahala ka. Hinayon niya ang paligid. Wala siyang makitang fishbowl cart. Maglakad-lakad tayo sa banda roon. Itinuro niya ang isang parte ng parke. Doon madalas nang gagaling ang nagtitinda ng fishball. Madalas ka ba rito? Tanong nito habang naglalakad sila. Hindi, ito pala ang pangatlong pagpunta ko rito. Napadpad lang ako rito noon nang hindi sinasadya habang naglalakad ako at naghahanap ng mapapasyalan. Malapit lang ba rito ang bahay mo? Medyo malayo rin pero pwedeng nakarin. Ikaw, malapit ka rin ba dito? Malayo, pero dito rin ako sa Makati nakatira, sa Felicity Suites. Condominium building yun. Ang parents ko, sa Quezon City nakatira. Bakit magkaiba kayo ng tirahan ng mga magulang mo? Kasi malaki na ako. Kailangan ko nang bumukod. Ang kapatid kong babae sa kanila pa rin nakatira. Kaso, nasa Paris siya ngayon. Nag-aral ng fashion course. Pero babalik din siya maybe next month. Ikaw, kumusta ang parents mo?